Alam niyo po ba na dito sa Pilipinas, itinuturing pa rin ang tuberculosis bilang isa sa mga major health problem ng bansa? Yes, at sa katunayan, target ng WHO at Department of Health na ma-screen ang nasa 12 million na mga Pilipino sa sakit na TB ngayong 2026 sa layuning mapuksa ang TB dito sa bansa. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin yan kasama ang isang pulmonary medicine specialist, si Dr. Gerard de la Cuesta. Ito po na pag-uusapan po natin, yung nabanggit natin yung TB. Ano po ba yung mga sintomas ng TB? Oo. So una muna yung tuberculosis or TB or thesis yung tawag noong araw ay idinudulot po ng mikrobyo or organismong tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. So yung bakteryang ito or organismong ito, pag nalanghap po na atin, ay dediretso sa baga kung saan ito unang nagdudulot ng pinsala. Pwede rin itong kumalat 10 to 15% of the time sa ibang organs sa pamamagitan ng pagdaloy sa dugo. At ito yung nagkakos ng mga sintomas. So, balik tayo sa tanong po ninyo, sir. Yung unang palatandaan po or sintomas ay yung ubo na mahigit 2 linggo. Kaakibat nito yung lagnat na hindi maipaliwanag, unintentional or hindi sinasadyang pagpayat or pagbawas ng timbang. Usually, mga 2 to 3 kilos per month na hindi intentional. At yung pagkakaroon ng pagpapawis sa gabi at lagnat. Yun po yung 4 na palatandaan na posibleng may TB or presumptive pulmonary tuberculosis. Yung sa mga symptoms mo, kailangan po ba sabay-sabay po yun lumabas? Okay, good question. Pwedeng isa lang doon, pag highly suspected siya or may iba pang sakit na nagpapahina sa immune system, tumataas yung pagsuspetsa or paghinala na baka may TB at lalo kung nasa Pilipinas. Pwedeng isa lang po dun sa sintomas yung maramdaman. Opo. Dok, may chance ba or may mga instances ba na wala Kaya akong nga, nararamdamang normal sintomas naman. pero may TB pala ako? Yes, meron. Depende yan sa immunocompetent status ng isang tao. Minsan po kasi, nahuhuli lang siya sa screening or sa chest x-ray kapag po tayo ay nagpapa-annual exam or kung tayo ay nag-undergo ng close contact screening. Kung meron tayong kasama sa bahay na nagagamot ng TB, nire-report po yan at obligado pong magpa-screening sa pamamagitan po ng chest x-ray at posibleng mahuli na meron po kayong active TB kung merong mga depekto sa inyong chest x-ray. Dok, ibig sabihin po ba ng walang sintomas, mas mild po ito na uri ng TB kesa dun po sa may mga sintomas? Wala talagang standard na severity ang TB. Meron lang tinatawag na active pulmonary tuberculosis or active tuberculosis at merong tinatawag na latent tuberculosis or yung in layman's term, inactive or walang findings sa x-ray sa laboratory at walang sintomas ng active tuberculosis. Pero Dok, yung ano naman po, yung pagkakahawa nito, paano naman po ito nahahawa, tsaka kailan po ito nakakahawa? Ang tuberculosis kasi nagsimula yan kasabay ng human civilization. So, among human beings ang spread niyan at sa pamamagitan po ng droplets, respiratory droplets, pag-ubo, pagdura at pagbahing. Lulutang yung droplets na nirelease natin sa ere, mga ilang oras. Kapag may mga mahinang katawan doon, yung mga nakalanghap po noon ay pwedeng magkaroon ng active tuberculosis na hindi nalalabanan ng kanilang immune system. Pero sa dalawang klase po, may active, may latent. Parehas po ba yun pwedeng makahawa? Okay, good question again. Active tuberculosis, ibig sabihin, nagkukos na yan ng pinsala o damage sa baga at nagpaparami na yan, nagkukos na yan ng ubo at yun yung pwedeng makatransmit or makahawa sa ibang tao. Ang latent tuberculosis, tamad na TB o tagong TB, nandun lang siya nagtatago. 10% of your lifetime, pag merong ka latent TB, ay pwede ka magkaroon ng active tuberculosis. Okay, 10%. At doon ka na pwedeng makahawa at mag-cause ng symptoms. Alright. Nagiging active siya kapag po nagkaroon tayo ng mga immunocompromising na condition. At paninigarilyo. Yan So, na nga. diabetes, HIV, cancer, or kung nagagamot po tayo ng mga medication na nagpapababa ng ating immune system, yung chemotherapy, immunosuppressants, doon nating pwedeng gisingin yung dormant na TB at mag-cause po ng active tuberculosis. Dok, meron pong conception sa mga Pilipino na kapag sinabi na TB ay sa lungs yan. Meron po bang uri ng tuberculosis na sa ibang parte po ng katawan ang naapektuhan? Ayun, tama. Ang pangunahing census po natin, 80 to 90% ng kaso sa Pilipinas ay pulmonary tuberculosis.
Yung pulmonary tuberculosis, yung bacteria na dumapo sa baga, pupunta yan sa mga kulani sa baga at magbibigay daan po na dumaloy sa dugo. Yung po yung magiging daluyan ng bacteria ng TB sa iba't ibang organs na kung tawagin po natin ay extrapulmonary TB. So sabi nga nila, buhok lang at kuko ang hindi napipinsala ng TB. Halos lahat, brain, mata, bituka, bato, kidney, gallbladder, lahat yan buto, pwede pong tablan or tamaan ng tuberculosis. Extrapulmonary. Pero Dok, paano po siya ginagamot? Tapos, iba-iba po ba yung gamutan? Depende kung saan po tumama yung tuberculosis or parehas lang din po? Okay. Merong dalawang regimen, no, na tinatawag or yung kombinasyon ng gamutan sa tuberculosis. Yung una, yung tinatawag na regimen 1. Ito yung lahat ng organs, pwede mong gamutin ng 6 na buwan, maliban lang doon sa tinamaan sa utak at sa buto. Ay, okay. Yung regimen 2, ito po yung binibigay kapag po TB sa utak or TB sa buto or sa mga buto-buto, joints, yung tinamaan. Aabot yun ng 1 taong gamutan. Nagagamot. Basta Okay. tuloy-tuloy at libre ang gamot. Opo. Dok, na-curious lang ako kasi di ba nagsa-start po ito sa baga, yung TB, tapos mapupunta sa ibang organs natin. Pero the same symptoms po yun. For example, nagka-TB po yung utak ko. Ano na po yung Ay, oo. magiging simptomas? Oo. Andyan parati yung tinatawag na constitutional symptoms, no? Alimang parte ng katawan. Ito yung lagnat, pamamayat, at pamamawi sa gabi, no? Kasi may mga chemical na nilalabas yung katawan natin para patayin yung TB. Depende yan sa tinamaang organ. So kung utak, parang nagka-stroke. Minsan parang nagko-comatose. Minsan bahagyang pagkaduling, nabubulunan. Pero ang TB kasi mabagal po yan eh. Mabagal ang kanyang pagdulot ng komplikasyon. Kaya yung sintomas niya hindi agad napapansin. To the point na napapabayaan. Pero ang maganda naman talaga, Dok, libre po, no? Libre. Yung gamutan para sa I-reiterate tuberculosis. Gamot at mga diagnostic test, no? Libre. Kaya talaga nandyan na lahat. O, Na matapos. pupunta na lang talaga po sila sa mga Oo. health center. Hindi Yes. po sila mahiya na magpagamot. Okay, yan yung malaking factor, yung Yan. stigma, yung takot at sabihin nating hiya na malaman na siya ay nagagamot. Dok, paano naman dun sa mga kasama po sa bahay po, yung mga nagkaroon po ng TB? Possible din ba na meron din po sila, magkaroon din po sila, or meron po silang dapat inumin para hindi sila mahawa? Okay, gandang question. Ngayon po may tinatawag ng contact tracing and TB preventive therapy. So pag ang pasyente po or ang tao pong nagagamot sa TB ay nalamang positive ang plema, sabihin bacteriologically confirmed TB, obligado po ang lahat ng nasa bahay, including yung 5 years old pababa, na magpa-screening 5 years. para malaman kung ikaw ay presumptive TB o nangangailangan po ng TB preventive therapy. Iba yung set ng gamot na yon kumpara doon sa active TB. Okay. Mas kaunti at mas maiksi. Yun namang sa bata below 5 years old, skin test ang kanilang confirmation kung kailangan niya maggamot ng TB preventive therapy or yung gamot na iniinom sa active TB. Okay. Same lang po yun, mapamatanda or bata, yung dosage, parehas lang din. Yes, yung formulation nga lang po yung iba kasi syempre sa bata po, syrup. Mas madaling lunukin para sa bata. Walang injection so far. Tinanggal na. At anytime, Doc, same po ba effectivity na itong gamot natin for TB? Kasi baka may ibang mga kasambahay po natin. Kapag may mga malalang sintomas na, tsaka lang sila makukonsulta. Ayun. Ang TB naman ay sabi nga natin nagagamot. Ano? Yung tinatawag na drug susceptible TB o yung TB po na 6 na buwan ng gamutan, ang datos ngayon ng World Health Organization ay 88 to 94% success rate. Okay. Basta tuloy-tuloy. Yes, oo. Napapababa lang dahil nga dun sa mga factors like social factors, cultural factors na naghahadlang sa kanilang magpakonsulta. Dok, anong mangyayari kapag hindi po tinapos yung pag-inom nila ng gamot? Yun. Yung TB matalino yan eh. Kaya nga kasabay ng tao yung paglaganap niya. Yung TB ho, pagka tinigil ang gamutan, kasi 2 weeks na treatment, 90% patay na ang TB sa katawan. Okay. Hindi na siya nakakahawa. Basta tuloy-tuloy walang palya. Kapag po natigil no, ang gamutan dahil maraming dahilan, no, maraming side effects, tinatamad, masakit sa tiyan, minsan yung gastos, kahit na may iba libre naman, tumatapang po yung bakterya. Matalino siya eh. Gumagawa siya ng panlaban or form of resistance na nagiging
dulot po ng drug-resistant tuberculosis na mas matagal, mas mahirap, mas toxic ang gamutan. So, Dok, kailangan ibig talaga sabihin po tapusin. ba nito, kapag ka tinapos ng isang taong may TB yung gamutan po niya, hindi na po siya magkakaroon ulit ng TB? Okay, itong tanong ulit. Yung pag-graduate no, sa 6 months treatment, pwede maging repeater. Oh, nauulit pala yun. Kasi, Oo, parang nag-PhD. Kasi pwedeng humina ang katawan niya. May natitira pa dyan eh. 'Di ba sabi nga sa alcohol, 99% kills germs. Ganon din ang gamot. May natitira dyan at pagka humina ang katawan, opportunista kasi ang TB, magpaparami ulit yan. Or pwedeng mahawa siya sa ibang tao. Okay. Wala kasing immunity sa TB, katulad ng bulutong. Dok, syempre ayaw na natin umabot tayo sa magkaka-tuberculosis. So, paano po ba may iwasan to? Lalo na ng ating mga kasama. Okay. Ang TB ay kadalasan po sa mga crowded area, siksikan, no? Kasi nga airborne siya. So, number 1, talagang importante yung bata pa lang, yung mandatory na BCG vaccine, ano? Yung BCG vaccine, hindi siya parang tiyak na magpe-prevent sa pagkakaroon ng active pulmonary TB pag matanda na. Ang pinipigilan po nito ay yung pagkakaroon po ng pagkamatay ng dahil sa TB at TB meningitis. Pero pwede ka pa rin magka-PTB, yung tinatawag na secondary pagtanda. Yung isang prevention, syempre yung pagsusuot ng mask. Hindi lang dahil tapos na ang pandemya ng COVID, tuloy pa rin po yun. Lalo na pagka nasa public areas at may napapansin tayong umuubo. At syempre yung wastong kalaman tungkol sa TB. Tama. Dahil ang TB ay hindi namamana, hindi yan nagagamot yan, nalulunasan yan. So once meron ng mga palatandaan, naabisuhan na ng espesyalista o ng doktor, doon pa lang, no? Either sa ilalim na tayo sa TB preventive therapy, or magpasuri na at sa ilalim na po ng totoong gamutan sa TB. Alright. Yun ang magandang parang para maiwasan yung TB. Kailangan aware tayo. Yes. At para hindi natin maihawa kung sakali meron tayo. Pumusot na tayo at libre naman ang gamutan. Yes. Doc, to reiterate lang po, saan po ba natin, sa mga kasambahay natin, saan po ba sila pwedeng pumunta? Ano po ba yung mga centers na pwedeng lang puntahan kung may mga ganito silang mga kondisyon? Halos lahat naman ng barangay health centers ay mayroong integrated delivery of TB services or IDOTS. Dati siyang TB DOTS. Oo, TB. Oo. Yun po yung nag-provide ng libreng pagsusuri sa TB, libreng x-ray. No? Ang mga x-ray po ngayon sa chest x-ray ay AI na. Hindi kailangan na dumating ang specialista para magbasa. Pero syempre, hintayin pa rin natin ng interpretation ng radiologist, no, na specialista sa pagbabasa ng x-ray. Libreng test sa plema na pag nasa mga private hospitals ay umaabot po ng 10 to 15,000. Doon libre. May waiting period lang na ilang araw, pero libre. Libre at sigurado mababantayan yung gamutan. Kasi tutok gamutan po yan. Meaning, naka-monitor. May report card kasi nga graduate siya. para matiyak po na tapos yung gamutan at compliance. Ayun, very good. Coherence and compliance is assured po. Alright. Thank you. Ako, maraming salamat po, Dr. Gerard Okay. de la Cuesta, Salamat po, ma'am. sa pagbibigay po sa amin ng impormasyon at kaalaman para na rin po magkaroon ng awareness po yung ating mga Tama po. kababayan na hindi dapat ikahiya or ikatakot kung magkaroon tayo ng TB dahil nagagamot naman ito. Tama po. At libre po ang gamot. At tatandaan po natin mga kasangbahay yung sinabi ni Doc, kaya mag-ingat po tayo, wag po tayong basta-basta punta sa mga public places. O kung hindi po may iwasan, magsuot po tayo ng mga face mask. Meron pong tamang medication sa tuberculosis, kaya dapat po magpagamot tayo kasi dapat healthy tayo.